isa sa mga konsiderasyon ko ay Go. mag-move na lang o magsabit ng aking resignation bilang chairperson at humanap sila ng ibang pwede maging chairman ng Blue Ribbon Committee. Pero kung kayo... Yan ang ang galing ng ideya mo na yan. Gawin mo na yan. Palakpakan natin to si Ping Lacson, di ba? Tapos gawin natin chairperson itong si Senator Rodante Marcoleta. Ganun lang naman kasimple yun. Ika nga ho natin dito sa PH Update mga kababayan, pagka gustong ituloy nitong si Tuta Soto at nitong si Ping Lacson Boytago, yaang pagdinig sa Blue Ribbon Committee, maraming paraan. Actually, kahit na naka-break ang session, kaya ho nilang pasadahan yan kung gugustuhin nila. Pero pagka ayaw nitong si Martin Romualdez na ituloy yang hearing na yan sa Blue Ribbon Committee, nako, iisa-isahin ho nitong si Ping Lacson Boytago ang mga dahilan kung bakit sinuspinde ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Pero bago ho lahat ng yan mga kababayan, kung bago lang ho kayo sa page updates, ang like at ang subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, meron hong statement itong si Ping Lacson ngayong umaga. Ang sabi ho niya, if my colleague, especially the majority, have lost confidence in me, then maybe stepping down is an option. Wag mo nang hintayin. Hindi mo pa ba ramdam ang sambayan ng Pilipino? Kahit dyan sa interview mo na yan sa DZBB, pakinggan mo. Pakinggan mo ang panawagan ng sambayan ng Pilipino. Wala na hong tiwala sa inyo, Mr. Lacson. Ang sambayan ng Pilipino dyan sa pamumuno nyo bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee. Mantakin nyo kung kailan gumaganda ang laban. Pa-climax na tayo, bigla nyo ititigil ang hearing. Inaabangan ho yan ng ating mga kababayan. Pinapanood ho ng sambayan ng Pilipino kung paano nyo i-handle bilang chairperson yaang Blue Ribbon Committee na yan. Lumabas lang itong si Master Sergeant Orly Gutesa, biglang tigil na kagad ang hearing. Kahit ayaw ho nating mag-isip, ika nga ng involved dito yung mga matataas na opisyal dyan sa House of Representatives, mapapaisip po tayo Kahit ayaw ho nating mag-isip na merong kumpas ang Malacanang dyan sa naging desisyon na yan nitong si Tuta Soto na suspendihin ng pagdinig dyan sa Blue Ribbon Committee. Hindi ho natin maiwasan hindi mapaisip di ba? Mantakin nyo, mga kababayan, yung putyo-putyong hearing nitong si Risa Hontiveros na merong 3.3 billion insertion dito sa 2025 budget, kahit na walang kakwenta-kwenta ang hearing niya, kahit na wala nang nanunood, kahit walang pakialam ang sambayan ng Pilipino, tuloy-tuloy pa rin. Bakit dito na kung saan ang interest ng ating mga kababayan napakataas at pera na sambayan ng Pilipino ang pinag-uusapan dito? Anak ng tokwa, bakit ititigil nyo? Di ba? Yung si Senior Aguila, di ba? Yung pambababoy kay Pastor Kibuloy, walang humpay, tuloy-tuloy. Hindi naman issue ng yan, ika nga national issue yun Ika nga political persecution lang naman yung ginawa nila dito kay Pastor Kibuloy, di ba? Pero tuloy-tuloy. Kahit hindi interest ng sambayan ng Pilipino pinag-uusapan natin, kahit yung issue doon talagang galit lamang nitong si Risa Hontiveros kay Pastor Kibuloy ang tinalakay nila doon sa mga pagdinig na yun. Tuloy-tuloy pa rin. Pero dito sa isa na to, pera na sambayan ng Pilipino, bakit nyo itinigil? Yaan ang sagutin mo, Ping Lacson Boytago. Ito na mga kababayan, pakinggan natin ang interview nitong si Lacson dyan sa DZBB ngayong umaga. Game! Opo. Senator, ito po, kagad-agad yung tungkol po sa investigasyon ninyo sa mga maanumalyang flood control projects. May mga nagtatanong po, bakit ho walang hearing nitong nakarang isang linggo at canceled ito pong supposedly ay nakaschedule po na hearing sa Wednesday, sir? Nako. Okay, nung Friday, tumawag kasi nag-text si Senator JVS ito, no? Nakikiusap siya kung pwedeng matapos. Ayan na pakinggan nyo yung mga dahilan nitong si Ping Lacson kasi iisa-isahin niya ang mga dahilan dyan kung bakit hindi itutuloy yung pagdinig, di ba? Ito pakinggan natin. Again, pagka gusto nitong si Soto at nitong si Lacson na ituloy ang pagdinig na yan, maraming paraan. Pero pagka ayaw, ito sigurado natin, yan, isum mo. Nako, napakaraming dahilan ho niyan mga kababayan. Yun ang sinisigurado natin dito. Bakit biglang nag-zoom yung video? Teka lang, ayusin natin. Ayun, tuloy ho natin. Tawag sa pagdinig, yung regional director ng 4B, ng Mimaropa, Pakanan. So sabi ko, sige, mag-schedule tayo. Nako.
Kaya lang, chinek ko na rin para ma-maximize Kabalbalan yung mo. diskusyon. Chinek ko na rin yung opisina ng Executive Judge ng Manila kasi nagsasagawa ng investigation. Katunayan, pinadala ko yung mga specimen signature ni Attorney Spera. Kasi sumulat siya sa Blue Ribbon. So meron kaming standard signature niya. At kailangan niya para ipabusisi sa NBI, no, sa handwriting expert. Nasa ganoon, malaman ko sino sa kanila ni Gutesa nagsasabi ng totoo. At the same time, pinatawagan ko yung DOJ kung totoo bang merong tell-all affidavit yung mga diskaya. Pareho ang tugon, hindi Daming palus nitong si ano. Daming palusot. Anak ng toko, ang daming dahilan. Simple lang. Gusto ba ni Martin Romualdez o ayaw? Ayaw ni Martin Romualdez, walang hearing. Pero kung gusto ni Martin Romualdez, kahit ayaw nyo pa, tuloy-tuloy ang hearing na yan. Halimbawa, ito na lang ho mga kabambayan. Halimbawa, yung gagawin nilang pagdinig, pagwasak sa mga Duterte. Kahit napakarami pa ho ng mga dahilan na dapat hindi na matuloy ang hearing, itutuloy pa rin ho nila kasi gusto ni Martin Romualdez. Pero dito sa isa na to, kahit na gusto na sambahin ng Pilipino, kahit interes na sambahin ng Pilipino, yung judgment call nitong investigador, nitong si Tuta Soto ang masusunod. Anak ng toko, anong pinapanood kayo ng ating mga kababayan? Gusto humalaman na sambahin ng Pilipino kung anong nangyari sa mga buwis na nakukolekta ng pamahalaan. Sino ba talaga ang kumita dyan? Sino nga bang nagninok ng pera na sambahin ng Pilipino? Malapit na Nandun na tayo Bakit bigla niyang tinigil? Anak ng toko. hindi available at yung sa Executive Judge, pinadala sa NBI pa yung specimen signatures ni Attorney Spera. Kaya mga kulang daw 1 linggo bago lumabas yung resulta. Ganun na ng DOJ, medyo parang vacillating yung mag-asawa at hindi raw talaga definite kung talaga magte-tell all o hindi. So having said that, Di ba? Magte-tell all o hindi. Wala na kaming pakialam dun sa tell all ng mga diskaya. Wala kaming pakialam dyan. Real talk wala na kaming pakialam sa mga diskaya. Orly Gutesa, yun lang kailangan namin. Si Orly Gutesa lamang. Kasi ganito ho kasi yan mga kababayan. Itong mga diskaya, ang tinutumbok ng mga yan, si Zaldico. Nag-tell all na nga, Zaldico At yung mga matataas na official dyan sa House of Representatives, yung mga congressman, nag-tell all na Doon sa huling hearing, nag-tell all na. Wala tayong pakialam doon. Tapos na yon. Ngayon, yung link papunta dito sa mga district engineer, DPWH, papunta sa mga congressman, yun ang inaalam natin. At noong huling hearing, nalaman na nasambay ng Pilipino, napagdugtong na natin yung link na yun, sa katauhan nitong si Master Sergeant Orly Gutesa. Ngayon napagdugtong natin to, napakarami na ng ebidensya, Ngayon, ang gusto ho nating malaman dito, mga kababayan, bakit ngayong madidiin na yung mga individual dyan sa House of Representatives, bakit nyo itinigil? Di ba unfair naman ho yun sa sambayan ng Pilipino, Senator Ping Lacson? Di ba? Unfair ho yun. Bakit nung biglang nabanggit na ang pangalan ni Martin Romualdez, biglang suspended ang session? 1 linggo kami naghihintay ng hearing mo, bakit walang hearing na nangyari? Langya ka talaga, oo. at tumawag pa si Senate President Soto, sabi niya, may mga kasama yata kami na wala na dito sa Metro Manila dahil nga Oo. nag-suspend yung session. At pangalawa, Daming merong dahilan. pakiusap ni si Senator Sherwin Gatchalian na kung pwedeng ma-prioritize yung budget deliberation, budget hearing sa komite. Dahil nga pagkatapos ng break namin, isa-submit na itatransmitan ng House yung tinatawag na House Gab. Opo. So may conflict pa rin sa Commission on Appointments kasi meron kaming pagdinig sa Wednesday. So yun ang mga sabi ko, sige di postpone na lang muna natin, cancel na muna natin. Tingnan natin kailan magluluwag at doon tayo tumawag ng pagdinig. So yung Kung kailan magluluwag, anong gustong paluwagin? Yung mga tornilyo nyo sa utak, anak ng tokwa. Ang luwag ngayon, ngayon kayo anak ng tokwa. Anong kailan magluluwag? Wala kaming pakialam dyan sa Committee on Appointment, wala kaming pakialam sa budget. Yan nga ang problema, budget Di ba? Alamin muna natin. Para makapagbalangkas tayo ng matinong budget, alamin natin kung anong nangyari dito sa 2025 budget, 23, 24, 25 budget. Alamin natin. Parang ayaw mo na atang malaman, Ping
Gusto mo ba bang malaman kung anong nangyari dito sa 2025 budget? Kung sino mga kumita, ang hirap i-connecta sa mga Duterte, no? Ang hirap nung naratibo na yon, kahit yung mga... Kasi ang gustong tell-all nitong mga walang yang politiko na to, yung mga diskaya, i-connecta sa mga Duterte yung issue ng flood control. Eh hindi naman nila magagawa yun. Hindi sinusuportahan ng mga dokumento. Diba? Pero kung meron lang dokumento na makapagtuturo sa nagdaang administrasyon dito sa iskandalo ng flood control na to, yan ho ang pinag-uusapan natin ngayong mga panahon na to, yan na sigurado. Yan ang viral sa social media. Yan ang sigurado. Yan ang minamayat-maya ng mga mainstream media. Yan ang minamayat-maya ng mga bayarang talyanista at ensaymada. Di ba? Eh kaso ang hirap hong i-connecta kay Tatay Digong nito. Walang supporting documents. Kaya anong gagawin nila? Ayun, suspendido na lang ang hearing. Kasi pagka nag-hearing pa tayo ng isang beses pa dyan, baka maganda hendot-hendot tong si Martin Romualdez. At itong si Saldico, baka wala pang planong umalis sa Pilipinas tong si Martin Romualdez. Mapaalis siya pagka yung ibang mga kasamahan nitong si Master Sergeant Orly Guteza lumabas na rin. Balita ho natin, marami pa raw hong lalabas at magsasalita na kung saan naghahatid sila ng pera dyan sa mga matataas na opisyal dyan sa House of Representatives. Kaya kayong mga ano dyan ha, kalma lang kayo, aabot tayo sa inyo. Ngayon, kung hindi man mapagbigyan ng sambayan ng Pilipino dito sa administrasyon na to na magkaalaman, tayo yung maasa pa rin. Sa panahon itong si Vice President Sara Duterte, pagka siya ng presidente, pagka hindi na relevant itong Ping Lacson na to, pagka balik na siya doon sa original mode niya, maging opposition, maging kontra sa administrasyon. Ito kasing mama na to, pagka hindi pinapansin ng presidente, nag-aalburuto. Banat siya ng banat. Ngayon, pagka pinansin siya, kunyari itong si Marcos Jr., kaya niya, yung tipong, kasi yung mga presidente na kahit Tatay Digong, hindi naman makakasundo niya si Ping Lacson. Kasi si Ping Lacson, siya lang magaling eh. Siya lang dapat pakinggan eh. Pagdating sa investigasyon, siya lang magaling. Si Tatay Digong, hindi pwede yung ganun. Hindi pwedeng ganun kay Tatay Digong. Hayaan natin magsalita ang mga ebidensya. Hayaan natin na yung mga mahuhusay talaga magsalita dyan. Ito si Lacson, hindi pwede. Kaya hindi, banat siya ng banat kay dating Pangulo Rodrigo Duterte nun eh. Sa administrasyon Tatay Digong, banat ng banat yan. O ngayon dito kay Marcos Jr., siguro itong si Marcos Jr. nabobola-bola niya. Diba? O di naman kaya, hindi natin malaman kung ano ang mga behind the scene na pinag-uusapan ng mga unggoy na yan. Pero ang ating sigurado dito, again, kung pagka gusto, maraming paraan. Pagka ayaw, ayan ho mga kababayan, iniisa-isa ni Ping Lacson ang mga dahilan kung bakit suspendido ang hearing ng Blue Ribbon Committee. Ang status Nangyari po ngayon talaga. ay suspended, sir, ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Suspended pa rin kasi suspended naman yun nung nakaraang pagdinig eh. So nananatiling suspended until further notice kasi hindi natin alam kung kailan magkakaroon ng puwang para sa susunod na pagdinig. Katunayan naka-ready na nga yung subject to my approval, yung guest list tentative. Kasama doon si dating Speaker Romualdez na ang usapan namin ni Senate President sa halip na imbitahin diretso, ipapadala yung request kay Speaker Faustino de Pip at yung kay dating Congressman Saldico, ipapadala yung invitation sa kanyang bahay. Kasi yung po Anak na to. Talagang yung tipong ramdam namin yung concern nyo, yung sa feelings nitong dalawang congressman na to. Para naman hindi ipadala na lang natin dito kay ganito, ipadala na lang natin sa bahay nila. Invitation lang naman Yun lang naman ang hinihingi namin na kung ano-ano kasi pinagdadadaldal mo na parliamentary courtesy. Sa bagay, pinapahaba nga ho pala nila para kagaya niyan. Nakailang hearing na tayo, ang tagal na natin pinapaimbitahan, hindi pa rin naiimbitahan. Ngayon, iimbitahan pa lang. Ngayon, pagka hindi dumalo, hindi mo naman makukontempt, hindi mo naman masususpina yan. Doon pa lang papasok ang interparliamentary courtesy. Kasi yung pag-imbita, napakahalaga ho nun mga kababayan. Doon magkakaalaman. Eto bang mama na to, kagaya nitong si Congressman Toby Chanco, talagang walang tinatago. Lalabas yan, magsasalita sa mga hearing dyan sa Senado. Doon ho natin makikita Pero pagka
hindi ho nangyari yan, alam na ho natin ibig sabihin yan, di ba? Alam na ho natin na talagang merong tinatago. Ayaw magpakita. Ika nga, meron siya talagang partisipasyon sa lahat ng kabalbalan na to. Kasi kung ikaw naman, malinis ang konsensya, gayahin mo tong si Congressman Toby Chanco, di ba? Magsalita ka, ipaliwanag mo ang iyong sarili. Diyan sa committee, diyan sa Blue Ribbon Committee na yan. Ganun lang naman ho yun, mga kababayan. Po yung nagiging insinuation, Senator Lacson, na ang palibasa na banggit na si Romualdez at ko, Yan. tigil yung Yan. investigasyon. Iyan ang mga binabanat ng mga ilang netizens, lalo yung mga bashers. Ganito Nako. lang yan. Alam nyo, Basher. lahat ng chairpersons, lahat ng komite sa Senado o sa Hausman, Huwag naman nung ganun, mga basher. Anak ng toko. Hindi naman nung kami basher. Kami mga miron lang dito. At yung damdamin namin, yun hong sentimiento na sambay ng Pilipinas. Ako na personally hindi ko na ho kayo sasali. Hindi naman ako kagaya ng mga Talyanista Tensaymada dyan Ito, personal ko to. Bilang isang taxpayer. Kayo ho, taxpayer ho kayo. Wala kayong trabaho. May binili kayo, taxpayer ho kayo. Lahat ho tayo dito ay taxpayer. Tayo ho, gusto ho nating malaman kung ang kaibuturan ng issue na to. Yung pinakalaman loob nitong issue na to. Sino nga ba ang kumita? Sino ang nagbulsa sa bilyong-bilyong pondo ng flood control project? Sino ang may kasalanan kung bakit ngayong mga panahon na to naghihirap ang ating mga kababayan pagka nagkakaroon ng bagyo? Sino ba may kasalanan? Kasi kung yung mga kumita, sila may kasalanan. Pero pagka kami bumanat, nagsalita, bakit nyo itinigil ang hearing? Hindi ko nyo naman kaming tawagin na kung ano-ano, di ba? Kami gusto lang ho naming malaman dito. Ang mga kasi pagka hindi kayo nag-hearing, hindi namin malalaman yung inyong kung tawagin in aid of legislation. Ano bang ile-legislate nyo? Hindi namin malalaman kasi di naman kayo nag-hearing okay. Partial committee report. Yun pala ang plano. Yun ang game plan. Okay. we serve at the pleasure of our peers. Kasi elected kami ng aming mga peers, particular now, primarily, ng members na majority block. So may mga, sabihin na natin may mga disappointment na in-express yung aking mga kasamahan sa Senado. Narinig natin si Senator JV, Opo. Senator Sherwin, ganun din nakapag-express ng kanilang sentimiento. Now, sabi ko, hindi naman ako nagsisilbi bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee at the pleasure of the President of the Philippines, at the pleasure of netizens, at the pleasure of bashers, at not even at the pleasure of the public. Ay, hindi. Dapat lagay. Bakit hindi mo binanggit si Martin Romualdez? Kasi nagsiserve ka at the pleasure of Martin Romualdez. Yun. Di mo nga maimbitahan O ngayon naimbitahan mo na. Pero dati talagang ilang ka naimbitahan sila. Interparliamentary courtesy. Basher, hindi kami basher dito. Hindi basahin mo yung mga komento sa baba. Ano mga basher? Oy, para sa mga kababayan nating OFW, tinatawag kayong basher nitong si Ping Lacson, Parang yung inyong mga nararamdaman hindi valido. 'Di ba? Hindi yung tipong walang kwenta yung mga feelings natin sa kanya. 'Di ba? Yung feelings lang ni Martin Romualdez ang importante. Yung interparliamentary courtesy lang na Serve at the pleasure of my peers. At kung nagkukulang na ng magtitiwala yung aking mga kasamahan, yung especially kung mas marami sa kanila, hindi Nako. na masaya sa aking pag-handle sa Blue Ribbon, maybe, naisip ko na rin ito, maybe stepping down is an option. Yan, step down ka Sir, na. kino-consider niyo po yan? Step Yes, down na. dahil nga sa mga naririnig kong mga pahiwatig ng aking mga kasamahan, Step down na. isa sa mga konsiderasyon ko Go. mag-move na lang o magsabit ng aking resignation bilang chairperson at humanap sila ng ibang pwede maging chairman ng Blue Ribbon Committee. Pero kung kayo- Yan ang ang galing ng ideya mo na yan. Gawin mo na yan. Palakpakan natin to si Ping Lacson, di ba? Tapos gawin natin chairperson itong si Senator Rodante Marcoleta. Ganun lang naman kasimple yun. Di ba? Pero kung ayaw nyo itong si Senator Rodante Marcoleta, yan si Senator Alan Peter Cayetano para wala problema. Ganun na lang. Di ba? Di papalakpakan ka pa namin. Langya ka talaga, oo. Ko na yan. Nung dati nga, because nga dito sa mga bagong mga developments, na naririnig ko yung mga statements ng aking mga
aking mga peers, aking mga colleagues, particular na sa majority bloc. Pero Pero sige, Isa. sorry, kung kayo po ang tatanungin, sa palagay nyo ba, hindi nyo na-handle ng mabuti yung trabaho as Senate Blue Ribbon Committee Chairperson? Kasi nitong mga nakalipas na pagdinig, aminin po Self-serving yung tanong na yan. Tanong natin yan sa mga kababayan natin dito sa PH Update. Sa tingin niyo ho ba, na-handle ng maayos itong si Ping Lacson yung pagdinig na yan sa Blue Ribbon Committee? I-comment nyo ho yung inyong mga punto de vista sa mga natin, ang dami namang na-reveal, di ba? Ang daming lumabas. Tsaka mas gumanda yung takbo. May mga Correct, observation oo. na mas gumanda po yung takbo ng Ako, investigation. personally, medyo nagulat ako na may ganun pala. Kung ako tatanungin, siyempre sasabihin ko, maayos ang aking pag-handle. Dangan nga lang, Self-serving yan. Gumaganda lang ang takbo ng hearing pagka merong ilinalabas na resource person si Senator Rodante Marcoleta. Pero kung pagsasalitaan nyo natin yung mga nasa Bulacan 1st District Engineering Office, anak ng Tokwa po, wala na ho yun. Mga ika nga, hindi na mapagkakatiwalaan ng mga testimonya ng mga unggoy na yun. Hawak na ho sa liig ni Boeing Remulla yun. 'Di ba? Yun ang mantakin mo, katabi mo, DOJ secretary ka, ikaw nagbibigay ng statement. 'Di ba? Anong kabalbalan yun? lagi may gumugulo. Hindi pa nga nagsisimula yung pagdinig, pagkatapos ng court order, meron na agad ng gugulo. So doon nagkakaroon ng perception na hindi maganda yung pag-handle. Pero I think, and I honestly think na maayos yung aking pag-handle. Pero sabi ko nga, Hindi para sa iyo Sen ang magsabi na maayos o hindi maayos. Sa tingin niyo ba yung pagtitigil niyo na yan, yung pagsususpende ng hearing na yan, indefinite suspension na yan, nasa ayos yan. Tanungin kita bilang chairperson, inaabangan niya ng sambayan ng Pilipino tapos itinigil niyo. Sa tingin niyo ba nasa ayos yung ginawa niyo na yan? Oo. Sabi nagsisipi ko. naman ako bilang chairman at the pleasure of my peers. Kung wala silang tiwala sa akin, kung mayroon sa kanila walang tiwala, then hindi naman ako ganun kamanhid para hindi ko maramdaman yon dahil nga nakapag-express na sila ng disappointment. Opo. At kung ang dahilan dahil meron nasa sangkot, meron mga pangalan ng aking mga colleagues na nababanggit. Sabihin na natin, dating Senate President Escudero, si Senator Estrada, Senator Villanueva. Ang tingin nila, bakit ang pinupuntirya, rightly or wrongly, at sasabihin ko, false yung narrative na nasusundan na pinupuntirya ko lang yung aking mga kasamahan at iniiwas ko doon sa sinasabing mismo mga arkitekto ng lahat ng ito na sina dating Speaker Romualdez at dating Congressman Saldico. Ayan, Well, I'm telling you, that's a false narrative. Pero kung ang pananaw ng aking mga kasamahan sa mayorya, gano'n na nga ang tinutumbok na direksyon ng Blue Ribbon Committee hearings, sino naman ako para mag-insist na mag-chair pa ng committee? Opo, pero Alis nakausap na. niyo na po si Senator. Chupi, babay. Alis ka na dyan, wala kang kwenta. Maraming pwedeng pumalit sa'yo dyan. Na ika nga yung interest ng sambayan ng Pilipino ang maitutulak, hindi yung interest ni Martin Romualdez. Yung pagtitigil ng hearing, kanino interest yan? Sige nga, tanongin kita. Interest ni Martin Romualdez kasi pangalan niya nabanggit. Interest ni Marcos Jr., interest nitong si Saldico kasi pangalan nila nabanggit. All of a sudden, suspendido. Inaabangan pa naman ho natin. Nung mga nakaraang linggo, 2 linggo ka nag-hearing, anak ng Tokwa. Hindi ako nakabalagbag ng maayos ng mga panahon na yon. Ngayong Wednesday, sabi ko sa sarili ko, talagang sasalansanin ko talaga ng maayos to pagka nag-hearing tong mama na to. Walang hearing. Naabangan ko Pambihira. President Soto regarding po dyan sa usapin na yan. Hindi pa. Nagka-craft ako actually ng letter papunta sa kanya pero ito kailangang i-manifest sa floor. So magpe-plenary session naman kami bago matapos yung ito bago mag-recess. So palagay ko doon ko dapat ihayag ito. Pero yun nga, dahil nga sa aking pananaw, dahil nga sa aking mga naririnig na mga pahiwatig na aking mga kasama, hindi naman ako ganong kamanhid o hindi rin ako ganong kasidi ang kagustuhan na maging chairman ng Blue Ribbon Committee. Maybe sa kanilang pananaw, merong mas magandang pwede mag-handle, di iwanan ko sa kanila yon. Ang angas mo dati, di ba? Yung tipong
abogado versus dito kay Ping Lacson, dito na ako sa mahusay. Investigador talaga eh. Ano ko ang investigador? Ba't itinigil yung investigasyon? Alam mo mahusay ka. Senator, ito po, total nabanggit po ninyo yan. Si Senator Chis Escudero po, noong tumayo sa plenaryo nung nakaraang linggo, sabi niya, ito pong takbo ng investigasyon ay batay sa script ni Congressman Romualdez. Romualdez. Oo. Yan. Kasi mga senador ang tinitira sila na mga nagboto against the impeachment ng Vice President at yung basically script daw po ito ni Congressman Romualdez. Kayo po yung namumuno doon sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee. So ano po ang inyong tugon dito, sir? Yun na nga yung sinasabi ko, no? False narrative yon, pero mukhang yun ang pumasok na rin sa isipan ng iba kong mga kasamahan sa mayorya. So, Hindi false narrative yun. Hindi naratibo yun. Kasi yung mga kababayan, naratibo ay mananatiling naratibo kung hindi nagmamanifest sa mga galaw nyo. Diba? Alimbawa, sabihin natin, naratibo dyan, ika nga, script yan ni Martin Romualdez. Pero hindi naman nangyayari yung naratibo na yun. Hindi pa rin namin papaniwalaan. Diba? Paano mo sasabihin false accusation o false narrative yan yung naratibong gustong tumbukin ng mga ibang bumabati ko sa inyong dalawa nitong si Tuta. Kaugnay dyan sa pagdinig na yan. Kahit anong sabihin namin na tuta kayo ni Martin Romualdez, tuta ka ni Marcos Jr. Kung hindi naman nagmamanifest sa galaw nyo yun, hindi naman totoo yun. Alam din ng mga nanonood dyan, huwag nyo kong gawing mangmang ang ating mga kababayan, ha? Alam mo nila, alimbawa sinabi ko, tuta ka ni Soto, tuta ka ni Martin Romualdez, tuta ka ni Marcos Jr. Kung hindi naman yun nagmamanifest sa mga ginagawa nyo, hindi ko totoo yun kasi nungalingan yun. Kahit yung sambay ng Pilipino, makikita nila yan. Pero kahit hindi sabihin, nitong si Chis Escudero na naratibo na script ni Martin Romualdez yung ginagawa nyo, pero kung yan ang makikita ng ating mga kababayan, ngayong patungo na ang pagdinig dito kay Martin Romualdez, saka nyo naman itinigil, tapos na usapan. Tuta kayong dalawa nitong si Tito Soto, nitong si Martin Romualdez, at nitong si Marcos Jr. Kaya yung ICI na yan, good luck. rightly or wrongly, kung ganun ang kanilang pananaw, wala rin ako magagawa. Hindi naman natin madidiktahan kung ano yung perception na sinusundan nila. Sir, kasama din po ba sa inyong consideration sa pag-iisip ninyo na magbitiw bilang chairman ng Blue Ribbon Committee yung sinabi ni Senator J.V. Ejercito na hinanakit po ng ilang mga senador sa majority block, nasa 4 or 5 daw po sila na nagbalak umalis sa majority block dahil dun sa nabanggit po ninyo na may 100 billion pesos na insertion sa 2025 national budget at lahat halos ng mga senador ay nagpasok. Ang kinasasama po ng loob ay parang you are burning the house down daw, parang burning the house down, nalilingatan na ang tunay na pinag-ugatan ng problema ay Kamara. Parang napupunta po sa Senate ang focus. Actually, nag-usap kami ni Senator JB at sinabi niya na yung kanyang pahayag na yon nangyari bago kami mag-caucus, yung majority caucus, na kung saan pinuluanag ko naman sa kanila kung ano yung overarching reason kung bakit ko binanggit yon. Hindi para patungkulan, hindi para ibagsak yung aking mga kasamahan, kundi para magising lang kami sa katotohanan na galit na talaga rin yung mga tao at magunos dili na kami doon sa napakalalaking mga insertions. Hindi ko naman sinabing yung insertion illegal or improper. Kasi ang insertion amendments yan, piniliwanag na rin yan ni Senate President Soto doon sa kanyang manifestation nung after ng aming majority caucus. At ganoon din naman ang aking pahayag. Wala masama sa amendments. Kung nagkaroon tayo ng amendments, hindi naman masama yun. Ang masama, kung... Bakit hindi rin-replyan itong si Soto, yung si Cathy Cabral? Bakit hindi niya rin-replyan? Hindi naman pala masama yung insertion. Dapat sana nagpa-insert siya doon. Langya kayo, double talk kayo Double standard kayo sa amendments mo ba, naglagay ka ng proyekto, mga infrastructure project, flood control man o hindi, pagkatapos nakialam ka sa implementasyon at gumawa ka ng komisyon. Yun ang illegal. Yun ang talagang hindi karapat-dapat. Pero lahat kami nag-i-introduce ng amendment. Ako nga, sinabi ko rin sa kanila, write-off, Yung meron na nga akong amendment na i-introduce sa 2026 budget kasi napuna ko yung budget ng AMLAC, napakaliit, binawasan pa.
nangalahati. So sabi ko, ito, amendment ko na ito, pinagpapauna ko na i-restore ko yung kanilang hinihiling sa National Expenditure Program na kinaltas sa NEP. So lahat kami merong amendments wala namang masama mag-amend. Wala Oo. namang masama mag-insert. Bakit hindi nag-insert itong si Soto? Bakit yung tipong yung sinabi nag-text daw itong si Cathy Cabral bakit hindi kayo nagpa-insert? Di naman pala masama. Bakit pinakita nyo na yang si Soto hindi nag-insert, walang insertion na ginawa? O para sa mga mayor, governor, kapitan, vice mayor, wag kayo lalapit kay Soto. Hindi siya pwede mag-insert. Ayaw niya yan. Walang masama na mag-realign. Hindi yun parang indictment na lahat kayo masama dahil kayo may insertion. No. In-explain ko kanila yun. So sabi sa akin ni Senator JB, yung nasabing pahayag, bago mag-caucus, pero sabi ko nga, naipaliwanag ko na yan during the caucus. Now, kung meron pa rin masasamang loob, wala na rin yung magagawa kasi ako tinitingnan ko lang naman, noon nga meron pa nagpuna. No? Ang problema kasi sumobra ka sa daldal, Brad. Sumobra ka sa daldal, sa totoo lang. Ako, dadaldal ako dito. Ito talaga, content ko to nung pakialam mo. Diba? Ikaw, yung tipong yung mga sasabihin mo, below the belt na sa mga kasamahan mo. Yun ang problema sa'yo. Mantakin mo sasabihin mo, majority ng mga senador, may insertion. Ang nagpapantikan-tenga ng mga kababayan natin sa salitang insertion. Dapat, majority ng mga senador ng 19th Congress, merong amendment sa budget. O yun lang. Kaso ginamit yung magic word na insertion. Ayun, nagalit yung mga kasamahan niya sa kanya, di ba? Hindi ko na sasabihin kung sino, na bakit naman ganon? Lahat kami masama, ikaw lang pogi. Ang sagot ko sa kanya, I take offense because hindi ko naman kailangan mag-stockpile ng political capital kasi last term ko ito. Wala akong any further political ambition or any political plan after my term ends in 2031. Or even before that, wala akong ibang political plan. Baka din po kasi So, sana wag Kung wala ka ng ibang political plan, di napaka-inam nun. Huwag ka nang tatakbo kasi wala kang kwenta, anak ng tokwa. Ang tagal. Sa bagay, yung legacy mo nga pala, yung New Senate Building habang napakaraming nagugutom, bilyon-bilyon ang binubuhos doon sa building na yon. Tirahan ng mga susunod na crocodile, di ba? Palakpakan natin si Ping Lacson Boy Tago. Langya ka talaga, oo. ako pag ginalaan na nagpapapogi at the expense of my colleagues. Mali po yun. Senator, maari ho ba na kaya sila nagdamdam nung sinabi ninyo na halos lahat ay merong insertion, maring nag-worry na ilabas ninyo yung pangalan. Siyempre po, mangangamba yung pag sinabi kasi nag-insert na. Iba yung iba na yun isip ng tao negative na agad ang dating Siyempre mag-aalala lalo po yung tatakbo sa 2028. Uulitin ko, walang masama sa insertion. Walang masama sa amendment. Lahat kami nag-amend. Ako mismo nag-amend. Ang masama, kung nag-amend ka, nag-insert ka, pagkatapos sa implementasyon, nakialam ka, humingi ka ng komisyon, tumanggap ka ng komisyon, yun ang masama. Pero yung the mere fact na nag-amend ka, nag-insert ka, wala pong masama doon. Yung po yung constitutional mandate ng Paliwanag pa more. bawat senador, ng bawat congressman. Wala pong masama doon. So, I was only stating a fact na Sige lang. umabot ng mahigit-higit 100 billion ang total. Ano masama po doon kung sa tingin ng mga senador ng 19 congressman o 28 congressman o 18 congressman, kailangan i-amend yung National Expenditure Program o yung House Gov, kailangan baguhin sa pamamagitan ng mga amendments. Wala pong masama doon. Yun ang na-explain ko sa kanila. Ang masama lang, yung bang, di ba mismong ang Pangulo nagsabi, doon ako nanggagaling Bago siya Ayan. nagveto, Pangulo na naman. Pangulo. Pero nung panahon ni Tatay Digong, wala akong ganyan yan. Sa kabila ng napakahusay ng pamumuno nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, wala akong ganyan yung mama na yan. bago sila nag-FLR, sinabi niya hindi niya na makilala yung NEP. At pati yung ibang regular budget nalipat sa unprogrammed appropriations. At pati yung foreign assisted project napakialaman, nabawasan. So doon ako, alam niyo naman ang passion ko pagdating sa budget, sa national budget. Gusto ko pangalagaan yung ating national budget. So yun lang naman ang aking punto. Kung mag-aamen tayo at mapupunta sa lalo sa mga local infrastructure projects at ma-discarrel yung mga high priority projects, ang tatamaan dyan yung ekonomiya.
Kasi itong yung mga high priority projects pinag-aralan na matagal at ito yung national direction ng tinatawag na medium development plan. Kung pati yun nasaktan, natanggal at nalipat sa mga pet projects ng kung sino, yun ang parang sa akin lang, hindi naman sana ganong kalaki. No? Dati naman kami nag-a-amend pero hindi umabot sa Senate pa lamang. Lalo sa House, mas malaki. Opo. So sir, siguro Sino ba ang House of Representatives Speaker nung mga panahon na yon? Kung sa House pala, malaki. Sino ang appropriation chairperson noon? Kung sinasabi mo sa House mas malaki. Bakit hindi natin sila, di ba? Pagpaliwanagin, banatan sa mainstream media. Kasi yun ang hinihintay sa inyo ng ating mga kababayan na hindi nyo magawa-gawa kayong dalawa ni Soto. Kaya naman, let Alan Peter Cayetano lead. Diga nga, at ibalik itong si Senator Rodante Marcoleta. masama din kasi dun sa amendment o insertion, pag halimbawa ay yung in-insert na punta doon sa favored na kontratista bukod dun sa nakialam doon sa implementation. Pero sir, binalak nyo po ba na ilabas yung pangalan ng almost all senators na nag-insert? Kasi malamang po yun ang pinangamba, tama ho ba? Kasi kakabit yun sa pangalan nila lalo mag-eleksyon. Hindi naman yun ang tumbok ko eh. Ang tumbok ko nga, yung overarching reason, yung dahilan. Yung insertion mismo. Yung insertion mismo. Hindi ko naman hangad na ilagay sila on the spot. Ito'y piniliwanag ko sa la. I never intended to put anybody on the spot. Yung sa akin, yung kabuuan, yung magbago tayo ng polisiya pagdating sa legislation, lalo sa deliberation national budget, medyo bigyan naman natin ng konting galang yung pinag-aralang National Expenditure Program na kung saan nanggaling ito sa mga local development plans. At Hindi ito totoo yan. Yung NEP hindi rin galing doon sa mga yon, galing din sa mga congressman. Huwag tayong maglokohan dito. Yan ang problema. Kaya tayo nagkakahindot-hindot dito eh. Ayaw nyo pantanggapin ang katotohanan. Sa NEP pa lang nagsi-insert na yung mga walang yang congressman. Baka nga pati mga senador meron na rin insertion dyan eh. Para wala nang problema sa plenaryo. Wala nang problema. Depensahan na lang, ika nga. Pero hindi na sasabihin na pag-uusapan pa yan sa BICAM o sa small committee. Sa NEP pa lang kasama na yung mga insertion na yun. Huwag tayo Nantoka. Pinapaikot-ikot tayo sa mga termino, sa proseso, di ba? pina-endorso ng Regional Development Councils. Ang nangyayari kasi, pagdating sa Kongreso, sa Senado, ina-exercise yung sinasabing power of the purse, which, again, sasabihin ko, wala ring masama kasi nga, nasa mandate namin, yung constitutional mandate yun, na reviewin ng Kongreso, both houses, ang National Expenditure Program o yung President's Budget. Opo. Pero pagka ito'y naabuso na, at napunta na doon sa hindi na pag-aralan, hindi na endorso ng Regional Development Councils, ang tatamaan dito, yung ekonomiya ng Pilipinas. Hindi yun. Hindi yung Regional Development Office. Walang kwenta yun. Ang issue natin dito sa NEP pa lang, yung mga walang niyang magnanakaw sa House of Representatives, iba siguro dyan sa Senado, ika nga preposition na, ika nga pagka may bagyo, di ba? Yung mga relief goods, panahon ni Tatay Digong, ngayon walang ganon. Di ba? Nakaika nga nandyan na sa pwesto. Para pagdating ng panahon ng budget deliberation, wala tayong pag-uusapan. Nandyan na yung proyekto. Di ba? Kalokohan ho yung sinasabi na yun ni Lacson. Bulahan ho yan mga kababayan. Di ho tayo naniniwala dyan. Bakit? Mismong mga taga-DBM na nagsasabi. Di ba? Na sinasabi nila, ito pinakiusap ni ganito. Galing ng DPWH sila na nagsasabi. Kasi ito, sabi nito, ganito papasok namin, nakiusap tong si Kong ganito. Sino ba nagpapasa ng mga proyekto? Di ba DPWH? Ililista nila kung ano yung mga proyekto na ika nga doon sa local development sinasabi nitong si Ping Lacson. Yung mga ipinapasa nila, galing din naman mga congressman. Ayun, sir, no? ito po, mabalik lang po namin doon po sa investigasyon. So sir, basta tuloy pa rin po yung investigasyon. Nandyan pa rin po yung planong imbitahin sina Congressman Romualdez at Congressman Zaldico. It's a matter of yung pecha lang po, yung setting po ng pecha, sir. Mulat sa pool, sinabi ko naman yun kung saan kami dadala ng ebidensya. Kasi noon, pinipilit nila imbitahin agad si Speaker Romualdez. Anong basihan?
Katunayan, bago pa lumabas si Sergeant Hindi, Gutesa, sinungaling na naman, hindi totoo yan. Pinapaimbitahan si Zaldico. Si Zaldico ang pinapaimbitahan, hindi si Martin Romualdez. Saka na lang yan, nung nabanggit nitong si anak ng Tokwa, wag naman ganun. Sinusubaybayan ho namin to, hindi naman point blank imbitahan natin si Martin Romualdez. Hindi, si Zaldico. Si Zaldico lang naman ang mga pinapangalanan madalas eh. Ano sabi mo? Interparliamentary courtesy. Imbitasyon nga lang naman, hindi naman masasaktan yung interparliamentary courtesy mo. Nabanggit si Martin Romualdez, ay, imbitahan natin. Wag naman. gusto na nila imbitahin eh. Anong basis? Nung lumabas si Gutesa, okay, maski merong doubt, pero binibigyan ko pa rin ng halaga na yung kanyang, sabihin na natin may question yung pag-notarize ng kanyang affidavit. Pero sinumpa ang salaysay niya pa rin yun sa harap ng Blue Ribbon Committee. Opo. So valid yun, may probative value yun. Unless refuted by other witnesses or hindi niya makorroborate ng ibang ebidensya. Sa ngayon, nananatiling aligasyon yon. Pero sa akin, sufficient basis yon para imbitahin na rin si Speaker Romualdez dahil nga nabanggit na yung kanyang pangalan formally sa pagdinig. Pero kung haka-haka, imbitahin at imbisigahan, ikulong, anong basihan? Wala namang basihan eh. Sa ngayon, sinasabi ko nga, kahit mere allegation pa lamang yon na hindi naman corroborated at nagkaroon pa ng usapin tungkol sa possible violation ng pagnotaryo, iimbitahin pa rin natin. Pero bigyan natin ng halaga yung tradisyon ng interparliamentary courtesy. Kaya nga, Walang kwenta yan. yung invitation sa kanya, hindi ko idediretso sa kanya. Walang kwenta yung interparliamentary courtesy na yan. Bulok yung sistema nyo na yan. Kaya nagkakahindot-hindot Pilipinas sa mga courtesy. May courtesy kayo sa mga kasama nyo dyan sa House of Representatives, pero sa budget, sa pera ng sambayan ng Pilipino, yung mga kasama nyo dyan walang courtesy. Hindi ko sinasabing si Lacson ha. Yung mga kasama nyo sa lower house, yung iba siguro nasa upper house. Wala silang courtesy sa pera ng sambayan ng Pilipino. Pwede yung muna, yung courtesy sa ating mga kababayan. Yan muna ang manguna ngayong mga panahon na to. Bago ang lahat ng visit na courtesy na yan. Yung courtesy muna sa sambayan ng Pilipino, yun muna ang pairalin natin dito. Courtesy sa budget, courtesy doon sa mga nagpapakapagod para merong maibayad na buwis dito sa bansa na to. Yung doon muna courtesy. Parliamentary Kasi courtesy. sinasabi ko paulit-ulit, yung interparliamentary courtesy, hindi ito accorded sa individual members ng the other house. Walang Ito kwenta is yan. accorded sa Courtesy. House Basura of yung courtesy Representatives. na. Kaya idadaan ko, nag-usap na rin kami ni Senate President dito. Tanungin natin na sambayan ng Pilipino kung meron silang pakialam dyan sa courtesy nyo na yan. Lang yan. Huwag mo nang ibida yung courtesy na yan. Binaboy ang pera ng sambayan ng Pilipino, interparliamentary courtesy pa rin ang issue mo? Iko-course ko yung invitation through the House Leader, Opo, it kay is- Speaker D. So pagka po halimbawa yung interparliamentary courtesy, sir, iiral din po ba pag halimbawa humarap po si Congressman Romualdez, si Congressman Zaldico malabo kasi nasa abroad. Nasa ibang bansa pa. Kung halimbawa pong humarap si Congressman Romualdez, yung interparliamentary courtesy ay mag-extend po sa hanggang saan ito aabot? Yun ho ba pwede ho ba siya o hindi siya pwedeng i-grill ng mga senador? Pwede ho ba siya i-confront halimbawa ni Senator Escudero? O pwede, kasi nakaupo siya doon, sumang-ayon siyang mag-appear doon sa hearing. Nasa individual discretion na magtatanong senador kung babasusin ba nila, kung igagalang ba nila ang pagiging member ng House ni Speaker Romualdez. Nasa sa kanila yon. Personal decision namin yon, personal discretion at personal. Ayun na nga mga kababayan, dito na ho natin tatapusin ng paliwanag blues nitong si Ping Lacson kaugnay dyan sa pagtigil na yan ng hearing ng Blue Ribbon Committee. Maraming salamat ho mga kababayan. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin Pilipinas. Good luck sa'yo, Ping Lacson ha. Talagang last mo na yan. Anak ng Tokwa. Last mo na yan.